arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Carl. At ako naman po si Pia. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga ng Miyerkules at Biyernes. Ayan, bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing director. Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia, Sir Joel V. Dator, Director 3, Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division. At kay Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. At binabati rin po natin syempre ang mga section chief natin sa ACD, si Sir Jet Molek G. Subaba at si Ma'am Bes G. S. Magararu. Ayan, good morning po. At syempre, isang mainit din na pagbati syempre sa ating lahat ng empleyado na naririto on air and online na nakikinig. Sa mga naka-field nating mga kasamahan at sa ating magigiting na security guards at sa mga drivers na kasalukuyang nasa travel ngayon. Nawa po ay lagi tayong manatiling safe at ligtas sa ating mga biyahe. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa magsasaka at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor na ating bansa. Ayan. Pag-uusapan din natin partner dito, syempre yung iba pang components ng RCEF, ang rice seed development, propagation, promotion, expanded rice credit assistance, rice extension services, kasama syempre ang PhilRice, PhilMec tayo, ATI, BPI, Land Bank, DBP, BSWM, NIA at TESDA. Plus syempre, isa rin po sa mga dapat niyong abangan ay ang mga palarong sinisiguradong mag-e-enjoy ka. Ayan, meron tayong bagong segment. Abangan ng mga ka-Radyo Agri natin yan. Syempre, na may matututunan tayo. Hindi lang siya basta palaro. Ayan. So syempre ngayon po, we are officially launching the Season 2 ng Usapang RCEF. Ayan, so matagal-tagal kasi tayo hindi nakapag-air, di ba? So, may mga naging preparations. So, isa nga dito yung bagong segment natin. May mga palaro tayo. Ayan, so kung na-miss po ninyo yung mga previous episodes po namin nung Season 1, ay maaari po ninyo itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan, mag-subscribe din po tayo. At don't forget to click the bell notification para updated po kayo sa mga bagong videos. Yes. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad nitong mga nakaraang linggo tungkol sa RCEF Mechanization Program. Ayan. Panoorin po natin at pakinggan ang balitang RCEF. RCEF machinery sumailalim sa testing at inspection upang masiguro ang kalidad at kapakinabangan ng mga RCEF machinery. Nagsagawa ng ilang inspection at testing noong July 11 to 17 sa Luzon at Mindanao. Isinagawa ang trial run testing at inspection sa rice combine harvester,
single-pass rice mill, multi-stage rice mill, at recirculating dryers sa probinsya ng Cagayan, Isabela at Surigao del Sur. Suporta sa RPS ng LGU Muñoz, pinaigting ng Enterprise Development Activity. Isinagawa ng EDB katuwang ang SMFOD ang Enterprise Needs Assessment Activity noong July 9 sa City Hall ng Science City of Muñoz. Pinalakay sa aktibidad ang mga umiiral na issue, kasalukuyang operasyon at kinakailangang interbensyon upang matulungan ng LGU sa pagbuo ng mga plano, estratehiya at budgetary requirements para sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng kanilang rice processing enterprise. Consultative meeting para sa operational status ng RPS isinagawa. Isinagawa noong June 24 ang isang consultative meeting na pinangunahan ng EDB kasama ang SEPRD, SMFOD, PMITD at RCEF Secretariat upang talakayin ang estado ng implementasyon ng rice processing system at iba pang operational concerns. Kabilang sa mga tinalakay ang mga issue sa operasyon, kinakailangang interbensyon, at mga susunod na hakbang para matiyak ang tuloy-tuloy at mas pinalakas na implementasyon ng RCEP 2.0 para sa mga benepisyaryong FCAs at LGUs. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. So para po sa mga karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang ating Facebook page ng DA Philmec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM Philmec, DA Philmec, Radyo RCEF Extension Program at ang ating newly launched na RCEF Mechanization Program Facebook page. Ayan. I-like po natin para maging updated po tayo sa iba't ibang programa o iba't ibang aktibidad ng RCEF Mechanization Program. Ayan. So, syempre bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayong first episode natin ng Season 2 sa Usapang RCEF ay pag-usapan muna natin yung mga previous topic sa Usapang RCEF nitong first SEM at syempre magbibigay na rin po kami ng mga idea kung ano ba ang magiging topics ngayong second SEM. So para alam nila yung kung kailan sila manunood at makikinig sa atin. Ayan. So, na dapat po ninyong abangan. So, yun, tama ba mga partners? Tama partner. Bali, sabi nga natin kanina, meron tayong mga makikilala natin ng iba't ibang implementing agencies ng RCEF, the whole and extension, kasama ang ATI, PhilRice. Siyempre tayo, Philmec ang ating ahensya at iba pa, no, partner? So, ano pa ba ang dapat nilang abangan? So, syempre yung mga resource person natin. Ayan. Na may invite sa iba't ibang agencies. Yes. So, abangan po ninyo yan. So, ayan po, bago po tayo magsimula sa ating discussion proper po, bumatiin po muna tayo sa mga comments na nanonood sa atin online. Ayan. So, para po sa RCEF Extension Program Facebook page, uunahin na po natin si Ma'am Irma Amerna, watching from Santa Rosa City, Laguna. Ayan, good morning po. Ayan, so good morning din po kay Ma'am Merly Martinez. Ayan, good morning po. Ayan, good morning din po kay Ma'am Syla Corpin. Ayan, comment dito from Ma'am Martinez Merly. Proud ka-RCEF dito sa South Cotabato. Lahat po ng ayuda at insurance naka-avail kami. Ayan. So, most probably si Ma'am ay nakatutok lagi, kasi alam niya kung ano yung mga very updated si Ma'am, mga pwedeng i-avail sa ating RCEF program, Ayan. Ayan. So, ito kay Sir Jigs Lodo. Ayan. So, sana daw
siguro ang ano niya dito is madiscuss. Oo, Ayan, yung integrated pest management. Ayan. So, sige sir, abangan po natin yan sa mga susunod na episode po ng Usapang RCEF. Ayan, bilang panimula naman po sa bagong season ng Usapang RCEF, ay syempre, kami-kami po muna ang magtatanungan. Ayan, ano? Yes. Ayan. Oh, ready na ba kayo mga partner? Yes. Ready na. Ayan. Para sa question number 1 natin, alin sa mga episode daw ang tumatak sa inyo at bakit? Or ano yung mga takeaways ninyo noong first sem? Ayan. Or season 1. Season 1. Ayan. So, siguro para sa akin, mga partners, yung tumatak sa akin is yung sa Y4M. Kasama natin si Sir Jen Subaba. Ayan. Kasi, syempre, mas naging knowledgeable tayo. Ganon, kung ano nga ba yung Y4M. Kasi pasimula pa lang to pausbong na project pa lang ng Filmex. So, ang ganda lang din na nasasama yung mga kabataan, 'di ba? Sa pagdating sa agriculture. So, talagang na-explain naman yun ni Sir Jet. Syempre, dun sa mga ating mga viewers kung sino yung mga interested. So, yun yung para sa akin pinakatumatak. Lalo na kasi dagdag ko lang sa Y4M, lalo na kasi yung youth ang future ng agriculture. Sana maging immersed ang ating mga youth when it comes to farming and agriculture. So para naman sa akin yung one of the tumatak sa akin na episode ay siguro yung kay Sir John Lloyd Mina, yung about sa crop establishment system, na kung saan yung crop establishment technologies natin ay medyo nalileft behind when it comes to paggamit, ganon. While yung ating post-production naman ay medyo mataas yung paggamit or yung tawag doon, mga partner, yung paggamit nila sa farm, ganon, something like that. So kasi syempre alam na natin ang sistema, alam na natin kung paano siya kung ano ang mga under ng crop establishment system. So I think ito yung tumatak sa akin at bilang syempre isang mamamayan mas mag-engage tayo, mas kuhanin natin or mas mag-focus din tayo. Wag lang tayo sa post-production technologies, gamitin natin from land preparation to crop establishment, yung pagtatanim, mga teknolohiya natin pangtanim hanggang sa post-production. Complete talaga. Ayun ikaw partner Gian, ano ang iyong tumatak? Yun na rin. Okay, guys. Actually, ang pinakatumatak sa akin is yung kay Sir Jet nga. Kasi sobrang, parang persuading din ni Sir Jet. Tama. Bilang kabataan din ako. Kabataan? Bata. Ayan. Parang dahil kay Sir Jet, gusto ko na rin mag-drive ng combine harvester. Sir Jet, isali mo naman kami dyan, ha? Ayun. Tapos yung isa din sa tumatak sa akin or isang takeaway ko is yung nung ang RP natin ay si Sir Joel. Ayan. Nung sinabi niya na ang buhay daw ng ating mga makinarya ay nasa tamang pag-aalaga. Ayun. Which is true naman, di ba? Hindi lang titigil yung pag-aalaga natin sa makinarya pagka naibigay na sa atin, sa mga FCA. Dapat talaga may proper maintenance para tumagal yung mga makinarya na ginagamit natin. Nako, and speaking kasi dapat nilang abangan. Kasi meron tayo sa 2.0, RCEF 2.0, phase 2 natin ng Farm C. Ayan. So, mga karadyo, dapat natin talagang abangan yun. Abangan natin kung ano nga ba ang Farm C. Ayan. So, eto naman mga partners, sino naman yung naging resource person natin na nag-iwan ng malilimutang kaalaman? Bukod kay Sir Joel, kay Sir Jet, ganyan.
So, ano yung mga kaalaman din na yun? Siyempre, lalayo pa ba tayo? Yung previous partner natin dito, si Miss Jo Ruedas, Kasi siya ang InfoHub officer natin dati. And I was very immersed with the project kasi nakakasama ako sa iba't ibang biyahe ng InfoHub. Para po sa kaalaman ng lahat, ang InfoHub po ay isang one-stop shop information na kung saan lahat ng tungkol sa RCEF, mapa seed, mapa mechanization, mapa Y4M ay nandun malalaman po ng mga ating farmers, ang ating mga samahan through sa libro na pinoproduce ng iba't ibang ahensya. So, yung sa akin ay yun nga, sabi ko nga kanina, very immersed ako sa project na yon, kaya siya ang hindi ko malilimutan na resource person kasi nakapagbigay talaga siya ng kaalaman kung ano ang importansya ng project na yon or ng information hub. Ikaw, partner Gian, sino ang pinakatumatak? Ayan, first of all, we miss you, Ate Jo. Ayan. Hi, Jo. Yan, kung nanonood ka man, Ate Jo, shout out sa'yo. Sana masaya ka ngayon. Ayan, ako naman ang resource person na nag-iwan sa akin ng di malilimutang kaalaman. Wow. Yung kay Sir Frederick. Ayan, yung about sa paggamit ng fertilizer. Ayan, yun talaga yung tumatak sa akin na hindi daw porke makakita ka ng insect or pest sa palayan mo, mag-a-apply ka na agad ng fertilizer o ng kasi yung isa, yung magpe-pest management ka na, ganyan. Kasi hindi naman daw lahat ng pest or insect ay kalaban or kalaban ng palayan mo. Kasi meron daw mga ibang parang healthy insects na friendly or sila yung magpo-protect ng palayan. Makakatulong, partner. Ang daming nun. Diba? Dami natin nalaman. Parang nag-aaral din kasi tayo sa loob ng season 1. Very crop protection ang atake natin. So siguro sa akin naman, pinakatumatak na resource person. Bukod sa, madalas din kasi siya, si Sir Mario. Madalas kasi natin siya na-invite, di ba? Pero ayun, parang ang dami ko din kasi natutunan. Di ba? Parang kahit na kapitbahay natin sila na office sa PFDD, di ba? Parang, ay, ganito pala yun. Pag training, ganito pala ang So, ayun, siya yung parang pinakatumatak sa akin. Kasi, kasi parang kailangan yung mga ginagawa nila. Parang kailangan nating malaman. Kailangan maging updated talaga tayo sa mga trainings, ganyan. And yung parang yung mga step by the step na para sumakses ka ganon sa machine, pag-aalaga mo ng machine. Ayan. So, ayun si Sir Mario para sa akin. True. So, abangan po natin ulit si Sir Mario. Sa dami ba namang naging episode ni Sir Mario, may matututunan ka talaga. Very knowledgeable talaga si Sir pagdating sa mga ganyan. Sana makapag-share po ulit siya ngayon. So, Sir Mario, kung nanonood ka man po, ready na po kayo, Sir. Ready mo na, Sir, yung mga kaalaman mo dyan, ha? Yes. Ayan. So, sa third question natin, ano ba to? Ayan. Sa mga nakatanggap ng nating reactions at comments mula sa ating mga tagapakinig, na nagpapakita kung paano sila natulungan ng programa o ng RCEF, anong nararamdaman nyo? Given na we are also a development communication practitioner. Ayan, syempre masaya. Ayan, nakakatuwa in a way na nasi-share natin yung mga information na dapat nating i-share sa mga farmers. Ayan. Tsaka nakakatuwa rin na marami pa ring sumusuporta talaga at nagpapasalamat sa RCEF mechanization. Tsaka syempre sa usapang RCEF kasi nga nakakapag-share tayo ng information. And also working on PhilMec ay talagang dream come true kasi pangarap ko talagang makipag-engage sa mga farmers kasi gusto kong malaman yung mga success story nila, ganyan, or hindi lang yung mga success story but gusto kong i-share yun sa ibang tao para magkaroon sila ng inspiration na hindi lang ito yung agriculture, ganun.
Ang ganda naman yun. Ang ganda naman You're yun. breaking the stereotypes. Yes. Tama. Ayan, sa akin naman siguro, parang siya, humbling experience. Ganun. Kasi di ba parang pag may mga comments, may mga suggestions. So, parang nakakakuha tayo ng pointers na, okay, ganito pala. Parang ganun. Na, syempre, hindi naman natin pag unang salang mo, di ba, parang okay na, maayos na lahat, ganyan. Syempre, may mga kailangan kang i-improve along the way, ganyan. So, yun, very, humbling experience for me. Tapos, ngayon lang din kasi talaga ako na-expose ng ganito. Sa live. Kasi, di ba, live tayo, ganyan. Tapos, parang nung bandang huli nung season 1, parang ang dami nating episode. Parang nag-everyday tayo. So, ayun, parang na-expose, gano'n. Pero at the same time, yun nga, maganda siya, gano'n. Humbling experience siya, tsaka marami ka talaga natututunan per episode. Bukod sa mga sinishare ng ating resource person. Siyempre, din sa mga nagko-comment, nagsasuggest sa atin. Ayan, tsaka dagdag ko lang ng Ate Pia. Sa mga comments na yun, magagamit din talaga siya natin to improve. At syempre, yung mga comments na yon, malalaman namin kung ano din talaga yung mga kailangan yung malaman or kailangan i-share namin na information para sa inyo. Kasi minsan parang hindi din natin nasasabi, natatanong sa resource person. So, maganda na nag-share po kayo ng questions nyo. Ayan, so para na... ng mga gusto nyo malaman, ganyan. Ayan. So, para naman sa akin, pero bago ko sagutin yung tanong yun, shoutout ko muna yung kuya ko, si Kuya Dos. Nagchat-chat na kasi siya sa akin, Ayan, Kuya Dos, kung nasan ka man, sana ay masaya ka. Ayan. Sana ay ginagawa mo ang iyong trabaho. Ang dapat unahin. Dapat nandito ka rin. Actually, si Kuya Dos o si Sir Mark Daniel, ay naging guest natin siya, sa program or segment na episode natin rather na rice processing system. Sana po ay mapagbigyan mo ulit kami dito. Baka nagtatampo kasi siya at hindi natin siya nabanggit na. Dahil po kay Kuya Dos, meron po tayong usapang RCEF. Yes. Siya po talaga ang founding father nito. Founding father. Ayan, so back to the question tayo, Siyempre, bilang commercial break lang po. Ayan, siyempre, bilang isang development communication practitioner, nakakatuwa. Kasi we see comments during live, nagpapasalamat sa RCEF, nagpapasalamat sa programa natin, sa ahensya natin, na yung buhay daw nila ay natulungan, ay parang malaking epekto ang RCEF program para sa kanila. And yung pagsasagawa natin ng ganitong extension services, nakaka-amplify ito ng kung ano nga ba ang efforts na ginagawa ng iba't ibang ahensya, kung ano ang maaaring makuha or ma-benefit ng ating mga beneficiaries. It is a humbling experience talaga para sa akin. Kasi I get to see kung ano yung pinagbago, kung ano yung impact nga na nagagawa ng programa natin sa buhay nila. So, yun lang naman ang para sa akin. Saka maganda din na through sa atin, sa Usapang RCEF, nakikita din ng iba, kumbaga yung mga naging resulta, kumbaga, ng mga naging topic natin. Kumbaga, meron silang parang mga, nakikita nila yung mga nagko-comment na, ay, dahil po sa RCEF, ganyan, parang ganun. So, ayun, parang nakakatuwa din, di ba? Na parang nakikita yon ng true Usapang RCEF. Tsaka, sila din yung naging proof na yung Usapang RCEF. Yung RCEF ay meron talagang impact sa buhay nila. Yes. Sa FCA. Kaya po, kung gusto po nating mapanood ang mga impact sa buhay nila, pwede po tayo magtungo sa DA Filmec Facebook page. Meron po tayo dong impact stories. Panoodin po natin yan. Impact stories po yan ng iba't ibang lugar, mga sa iba't ibang FCAs Oh, natin. Yan. It is a living proof. Sabi nga nila. Tama.
Ayan, so kayo po mga ka-Radyo Agri, so sino po ang resource person na nakapag-iwan sa inyo ng kaalaman at ano po yung mga kaalaman na yun? So ayan, so pwede nyo po siyang i-share ngayon dahil naka-live po tayo ngayon sa ating mga Facebook page at i-comment din po ninyo kung baka meron kayong gustong topic na ma-discuss namin itong season 2. Ayan, so, syempre, wag po muna kayong aalis dahil syempre, babalik pa rin po kami para mag-share at magkwento sa inyo ng ating mga humbling experiences sa season 1. Ayan. Para sa season 1. Yes. Sa mga nagpaplano naman po na magsumite ng kanilang aplikasyon upang maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program, naririto po ang listahan ng PhilMech Office by Region, kasama na rin po ang focal person na maaari po nating i-contact. Ayan. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, DPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, PhilMech CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balensasayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through
0938-360-8692. For Mindanao, for Region 9 covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aishel Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga, PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Benavista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. Ayan, sila po ang mga focal persons na maaari nyong i-contact by region. Ayan. Pwede nyo rin pong makita ang mga requirements sa official website ng RCEF Mechanization Program. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ulit ay magbabasa po muna tayo ng comments at pagbati mula sa ating live viewers sa DA PhilMec Facebook page. Ayan. So, good morning po kay Sir Agustin Humangit, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Ayan, mabuhay po, Sir. Hello po. Ayan, good morning din po kay Sir Jory Alyanik. Ayan, good morning po, Sir. And good morning po from San Miguel Burgos Irrigators Association. Ayan, good morning po kay Sir Alvin Iniego. Ayan. So, para naman sa RCEF Extension Program Facebook page, ayan. Good morning po kay Sir Darwin Corpus. Watching po si Sir Darwin from Barangay Maligaya, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Uy, taga dito sa atin si Sir. Good morning po, Sir. Syempre, binabati rin natin si Sierro Maria Rizar. Good morning po. Kay Ma'am Dulce Bacolod. Magandang umaga din po, Ma'am. Ayan. Yan lang ang mga comments natin sa RCEF Extension Program Facebook page. Ayan. Magpapatuloy na tayo, partner, yes, sa ating talakayan. Ng ating mga sharing. Ayan, syempre, ayan. So, etong susunod na tanong natin. Ano-ano yung mga nilulook forward ninyo na mangyayari pa sa usapang RCEF? Etong Season 2. Ayan, like bagong segment ba or yung mga bagong segment na nabanggit natin, tsaka syempre yung mga bagong resource person din natin. Syempre, aside sa mga from our side, syempre, from usapang RCEF team side, nilook forward ko ang engagement with mga nagko-comment sa ating mga beneficiary kasi from them we get to know kung ano yung kailangan nila, kung ano yung gusto nila, kung ano yung mga maitutulong natin para sa kanila. Kasi
through them, yun, nakakakuha tayo ng ideas, and by that ideas, we turn it into action. Action! So, ayun lang naman ang nilulook forward ko. More engagement with our beneficiaries. Yan. Ayun, actually, ganun din yung sagot ko. Hindi masama ganun kaya, Carla. Pag ako tipigan ng Hopya! Hopya! Oo, yun din talaga actually. Tapos yung magkaroon tayo ng interview sa mismong site nila, sa mismong kung saan nandun yung mga RPS, ganyan, kung nasan yung mga na-receive nila na machinery. Ayun, by doing it, siguro mas mapapakita natin na totoo ang RCEF mechanization program. Yes. So, ako siguro ang inilook forward ko is yung mga resource person. Yung mga bago. Yung mga bago, lalo na yung mga, kasi may mga topics tayo na i-discuss, kumbaga, about sa mga partners natin sa labas, diba? So, yun yung parang aking nilook forward, yung mga resource person. Syempre, yung mga masishare nila, matututunan natin, diba? Na makakasama natin live dito sa Radyo Agri. Tsaka para mas lumawak yung knowledge ng mga viewers natin about sa RCEF, no? Na hindi lang about sa RCEF mechanization, tsaka sa seed program, na meron pa palang iba na agencies, na implementing tulad agencies. Tulad ng cash assistance, something like that, loan assistance from different banks tulad ng Land Bank, ng DBP, ayan. Lalong-lalo na ngayon, siguro meron tayong phase 2. May mga nadagdag kasi na implementing agencies. Dapat siguro natin talagang abangan na ng mga ka-Radyo Agri. Kasi ano yung may offer nila sa table. Diba? So, move tayo sa ating ikalimang questions ng partner. Meron ba kayong mga kwela moments behind the scene or epic fail moments ng usapang RCEF na gusto nyong i-share sa ating audience? Ako actually two siya na epic na hindi ko talaga makakalimutan. Una, may live stream tayo na meron akong ubo, may sipon. As in talaga makikita mo sa mukha ko na may sakit ako, ganun. Tapos ang RP yata namin nun, kung si Sir Jong. Tapos nagpatawa kasi siya. Mga ate ko. So, naubo ang ate nyo. May bumabaril ba, partner? Yun. Bumabaril talaga, B. Ayun, yun yung una. Tapos, ng pangalawa, sa tech room, sabi kasi ni Miss Faydan, pakibaba po yung volume ng, hindi ko na maalala kung music ba or mic, yung volume ng mic, sabi niya gano'n. Hindi volume nung naibaba ko, yung mic mismo talaga, nalaglag yung mic, so hawak ko siya na ganyan. Diba? Sobrang rattle ko, babe. Nalaglag yung mic. Tapos, to the rescue naman nun si Kuya Lloyd. Si Kuya Lloyd naman yung RP namin. Ayan. So, yun lang ako. Yun lang, parang hindi ko talaga Hindi makakalimutan. Unforgettable moments. Unforgettable. Siguro yung sa akin, yung dito din yun yung bali, kinukiw ako ni Miss Faydan na ibaba. Ang dami ko na pindot. Talagang, sabi ni Miss Faydan, parang, ate, ang dami mong napindot. Parang isa lang yung inaano ko, parang ganon. So, syempre, naka-live tayo. Katulad ngayon, naka-live tayo. Syempre, yung mga biglaang instruction. Oo, talaga. Mararattle ka din talaga. Tsaka sobrang dami kasi talaga. Talaga. Para po sa kaalaman ng lahat, si Miss Faydan po, siya po ang aming live stream tech. Yes. Ayan. Ang ating pinakamagiting, pinakabayani. Ayan. So, yun yung ano ko talaga, yung dito din. Kasi, syempre, nung una-una din akong nag-usapang RCEF. So,
ay, hindi ko alam. So, lagi kong, Gian, dito ka nga. Parang ikaw mag-ano, kasi hindi ko rin alam. Tapos nung ako na nga yung nagko-control, yun, ang dami ko na pindot na hindi na. Sa dami kasing pipindutin, hindi mo na alam. Dito, ha? Nagreklamo. Pero syempre, yun, tama. Thank you tayo. Thank you po. Faydan, kasi syempre sa pag-guide, pag-assist Assist sa natin. Every week, yan. Yes. Balak na nga po namin dito 5 times a week. Sige, Joke lang Carl. po. So, ako naman, let me share my experience. The unforgettable one. Ay, Yan. true. Kasi, para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay bago pa lamang po sa radyo, Nung season 1, una po akong umere noong February. And I was assigned kung nanonood po kayo ng season 1 sa ating review. Every Friday po ay meron po tayong review based po sa topic natin noong Wednesday with our RPs, our research person. Siyempre po, bilang isang bagong anchor, nangihingi po ako ng assistance from radyo team. Andyan po si Miss Alessandra Colin, yung host po yung anchor po natin sa program na Patok. Ayan. So, tinutulungan niya po ako when it comes to tech dito sa ating booth, radyo booth. And syempre po, we engage with our audience, nagbabasa tayo ng comments, nagbabasa tayo kung ano yung mga suggestion or kung ano yung mga any manifestation. Kasi nag-comment ang aming project leader, na si Ate Christine Ang. Hello, Ate Tin! So, parang alam ko na yan. Kasi partner, nandito ka sa labas ka. So, ayan, nag-comment si Ate Tin ng mabuhay, good morning, mabuhay, sa akin ganun. Syempre, ayan. So, si Ate Tin nag-comment, syempre, as a responsible citizen, gusto lang naman bumate. Sabi ko, mabuhay ka rin. So, kasi si Ate Tin, mabuhay ka talaga, Ate Tin. So, lahat ng parang yung sa tono ko ata nun, talagang nakakatawa siya. Serious. Tsaka ang serious mo kasi doon. Serious ako, pero hindi talaga ako nagpapatawa. Pero nakakatawa pala yung tono ko nun. To the point na lahat ng nandito sa booth, nandito sa radyo, ay tumatawa. Syempre, as a developmental program tayo, serious tayo dapat dito. True. So, ayun, medyo tumatawa sila. Ang hirap po pigilan ng tawa. Pero, syempre, thanks to our live stream tech, si Faydan, nagagawa niya ng paraan. Pina-flash niya ang standby poster natin. Ayan. Pero syempre, meron pa rin, alam niyo yung yung sa TV Patrol, yung like sumbungan ng mga hotdog, ganun, something like that. So, para tas nagpipigil ka ng tawa mo kasi magbo-burst na talaga siya. Pero yung nginig sa boses mo, talagang andon. Talagang malalaman talaga na patawan na siya. Hindi nakakayanin. Ganun ba? Nakapahirap kasi di sa usapang RCF, mahirap yung tumawa. Ganon. Kasi seryoso yung mga topics natin. Diba? Kumbaga talaga, kailangan talagang ma-highlight natin yung mga information na sinishare ng resource person. So, minsan, syempre, may mga, nagkakamali tayo, ganyan, tas naka-live pa. So, ang hirap pigilan bilang matatawanin tayo, ganyan. Iba kasi ang approach ng program natin, mga partners. Talaga, isa personality siguro natin bilang masiyahin na tao, ganon. Laging palatawa, ayan. Compare sa, yung sa morning kwentuhan. Feeling ko fit talaga tayong tatlo doon. Sa morning kwentuhan po, pwedeng pag-guest. Pag-guest naman po kami. Ayan. Ayan. So, yan po. Yun lang naman po ang aking unforgettable moment with Usapang RCF. Sana magkaroon pa po tayo ng maraming unforgettable kasi dito po nabubuo ang band. Ayan. Ayan. So, sa susunod po talaga na uubuhin ako. Mag-excuse me po na. Excuse me po. Ayan. Very Mike Enriquez. Ayan. Bilang huling katanungan po para sa atin, bilang host, ano daw yung mga pinaka natutunan nyo sa Usapang RCF? Ayan. Ako siguro yung pinaka natutunan ko, talagang teamwork.
yung dito Teamwork sa... makes the dream work. Yes, tama. Nandito sa radyo, talagang teamwork siya kasi hindi mo kaya mag-isa, di ba? Syempre, True. yung pag-coordinate sa host, paggawa ng script, yung tech team natin, ganyan, hindi mo talaga kaya na ikaw lahat, ganun. And, ang ano ko din, kumbaga wag kang mahiya or mag-hesitate, humingi ng help, di ba? Kasi, kumbaga kailangan naman yun di ba? Kasi hindi yun magagawa siya ng mag-isa ka lang or nang hindi ka nag-aas ng help, di ba? So yun, napaka-importante nun. Kaya talagang thankful din ako, lalo na syempre sa inyo, ganyan, sa tech team, sa radio team, ganyan. Kasi talagang, yun nga, it makes the dream work. Yeah. Same lang din naman yung pinaka natutunan ko, same experience with partner kay Ate Pia. Kasi syempre, hindi po madali ang magradyo. Meron po tayong tinatawag na pre-production na kung saan lahat po ay ginagawa yung sabi nga po, coordination from creating publication materials, caption, and syempre, dumadaan pa po ito sa iba't ibang reviews. Hindi po kami pwedeng mag-ere ng basta-basta or kung hindi po sa amin pwede yung pwede na. Kasi nakasalalay po dito ang yun nga po ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Para maging competitive po, syempre tayo dapat maayos ang ating mga ipinapalabas, informative, very knowledgeable para sa ating mga magsasaka. Yun din ang natutunan ko. Always seek for help. And very thankful din ako sa radio team. Ayan. Shout out po kila Alessandra Colin. Ayan. Sa kay livestream tech po natin na si Faydan. At syempre sa laging sumasalo sa atin kapag meron tayong kunyari meron tayong hindi tayo makapag-ere kasi meron tayong commitment. Nandiyan si Ma'am Ban. Yes. Thank you po So sa much, radio Ma'am team. Badel. Talagang kahit kakapasa pa lang sa kanya ng script. Go Game na. naging yan. Kaya Ma'am Badet, halika na dito. Halika na. Sumali ka na talaga dito. Pero expect po natin na for our future kung sakali pong isa po sa amin ay wala Available. or hindi po available, andyan po, sasaluhin po Makikita niyo tayo. po siya. Yes. Makakasama po natin si Maria Bernadette Grospe. Yan. Si Ma'am Maria. Si Ma'am Sino siya? Ayan. Para sa akin naman, ang natutunan ko is yung importance talaga ng information saka ng education. Para ma-maximize ng farmers natin talaga yung benefit ng agrikultura. Ayan. Yun talaga. Yung hindi lang basta magbigay kami mag-live kami, ganyan. Siyempre, hindi naman kami magla-live ng alam namin na yung topic is hindi nyo mapapakinabangan. Yes. Yan talaga. So, ano pa ba yung mga dapat nating abangan, mga partners na yung sa season 2, mga naka-line up na topics natin. So, ano yung mga dapat nating abangan at sinong mga resource person din kung meron na? Lalayo pa ba tayo? Ako! Ano ang dapat nyo kami? Joke lang. Siyempre, abangan natin, yun nga sinasabi ko kanina, abangan natin yung iba't ibang implementing agencies na pupunta dito, magbibigay ng oras at panahon, at siyempre kaalaman sa atin kung ano ba ang i-offer nila sa table natin. Para sa ating magsasaka, sa ating mga farmers, sana po ay tumutok po kayo sa ating Usapang RCEF Season 2. Kasi po, dito po natin malalaman kung ano nga po ba ang ino-offer hindi lang ng aming ahensya, ng PhilMec, kundi pati na rin ang ibang implementing agencies. At tulad na dito ang BPI. Yung BPI po ay Bureau of Plant and Industry. Siyempre, andito din ang NIA and many, many more. Ayan. Yun dapat nilang abangan sa part ko. Ayan. So, bago tayo mag-end ng live, magbasa ulit muna tayo ng ating mga comments. Baka may mga shinare na silang Ayan, so from Radyo Agri Facebook page. Ayan, good morning kay Miss CM De La Cruz. Ayan, hello CM, good morning. At Ayan, kay Ate Christine Ang. Ayan. Kay Ate Tin na mabuhay ka rin.
Ayan, favorite part ko po nung nagbago ng hairstyle. Actually, ba't hindi mo sinabi yun? Nagbago ng hairstyle ni Angkor after ng video break. Mabuhay ka. Sige, i-share na din natin ang partner. Ano ba nangyari, no? Kasi, yun nga po, assign po kasi ako sa review episode natin every Friday. Sa review episode po natin, nagpi-play po tayo dyan ng videos aside from information na sinishare ko. Yun, nagpi-play tayo. Medyo mahaba-haba ang oras ng mga 16 videos. minutes 16 yata, to 20 minutes yun. Siyempre, bilang isang kulot na tao, sabi kong gano'n, dapat meron akong panibagong anyo. Naging aswang. So, ito na nga, siyempre, with the help of Radyo, and siyempre, nila Ate Pesh, nila Ate Milet, ginawan nila transformation. Ayan. So, hindi lang sa tech team kasi itong Radyo team natin pati sa hair and makeup. Meron tayo dito hair and makeup team. Ayan. Package po tayo dito. Para Gusto po nyo sa... po magpabook talaga. Yes. Sabihan nyo lang po ako, just call and text 0962-119-7445. Ayan. So, yun po. Siyempre, inulat po nila. Pati yung pagkatao mo. Yan po siguro yung naging paborito sa akin ni Ate Tin. Kasi paglabas ko po after the commercial or after the video, ay, ibang sino to? Nila. Ito na ba si Enrique Hill? Wala na, i-live na ito. Yun lang naman. So, yun, Ate Tin, nanonood ka po pala. Good morning, ate. Mabuhay ka rin. Gana. Talaga naman. Ayan. Ayan, good morning naman po kay Sir Eman Ampuan, watching from Al-Asan Economic Agriculture Cooperative from Lanao del Sur. Ayan. Maraming salamat daw po sa RCEF DA Filmex sa walang sawang pagtulong sa aming samahan. Ayan. Sa kanila daw samahan. Mabuhay po ang RCEF DA Filmex. Ayan. Siyempre, ipopromote ulit natin mga partner ang Radyo Agri social media accounts. Sa Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Mapapanood po natin ang ating mga past episodes. Kung meron po tayong mga na-miss na episode, maaari po natin itong balikan sa ating YouTube channel. Siyempre, meron din po tayong text and hotlines. For inquiries, you may call or text 0962-119-7445. At siyempre, wag din po natin kalimutan i-like and follow ang ating DA Filmec Facebook page, RCEF Extension, at ang ating kagagawan na RCEF Mechanization Program Facebook page. Ayan, para maging updated po tayo sa activities and other programs ng RCEF Mechanization Program. Ayan. Ayan. Grabe no, ang bilis ng araw. Akalain nyo, nakatapos na tayo ng isang SEM talaga. Yes, oo. Ilang week na parang pag Monday pa lang kakabahan ka na kasi ito na naman yung airing. Script diba? na, ganyan. Marami ng preparations, ganyan. Pero, at the same time, nakaka-excite. True. Syempre. Tsaka, isa na dun talaga yung, isa rin tayo sa mga natututo. Kumbaga, hindi lang, syempre, sa mga viewers natin and listeners. So, syempre, tayo as host ng Usapang RCEF, marami rin tayo natututunan talaga. Ayan. Pero ika nga nila, every ending is a new beginning. Kaya ngayong season 2, mas pina-level up ang mga topic, mas interactive ang segments, at mas marami pang dapat abangan. Yan. Syempre, tama ka dyan, partner. Sobrang nakakatuwang balikan ang mga naging kwentuhan natin mula sa teknolohiyang hatid ng Filmec, RCEF Mechanization, hanggang sa makabuluhang payo ng ating mga resource person. Meron kasi silang mga words of wisdom na sinishare dito. Meron silang mga personal experiences when it comes to field, sa machinery, sa paggamit, and we get to learn from it. At sana ay marami rin po kayong natututunan, mga ka-Radyo Agri. Siyempre, walang sawa rin po kaming magpapasalamat sa mga avid listeners and viewers ng Usapang RCEF na
kumbaga hindi kayo bumibitaw sa amin, 'di ba? Huwag kayong bibitaw. Walang bibitaw. Walang bibitaw sa pamilyang to. Siyempre sana sa season 2, ganun pa rin po sana yung pagsuporta at siyempre yung pagbibigay nyo ng mga comments and suggestions sa ating mga magiging resource person in the future. Ayan, naway samahan nyo rin po kami sa pagpapatuloy ng aming programa. Ayan, at dito na po nagtatapos ang unang episode natin sa Usapang RCEF. Lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Hanggang sa susunod po na episode, ako po muli si Gian. At ako naman po si Carl. At ako naman po si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.